Iba pa rin sadya ang sarap ng Pinoy food. Kaya naman kahit ang dami ng masasarap na putahe ng ibang lahi, ay malimit hahanap-hanapin mo pa rin ang sarap ng lutong Pinoy. Tulad sa Tagaytay na pwede kang mag-around the world food tour, pero hindi kita masisisi kung ang hanap mo pa rin ay lutong atin. Andyan syempre ang bulalo. Sa dami na nasubukan kong bulaluhan din sa Tagaytay, bakit nga ngayon ko rin nasubukan? Grabe to. Pero hindi lang yan ang dadayuhin mo. Gumawa ako ng isang ultimate Pinoy food tour sa Tagaytay. Unang putahe pala ang ay baka ikaw ay dumayo na agad. Napakalaki na boneless bangus. Grabe. Pero siguraduhin mo na manonood ka hanggang dulo dahil ipapakita ko ang napakasulit na buffet kung Pinoy food ang hanap mo. Ultimate Pinoy food trip sa Tagaytay? Let's go! Sisimulan natin ang ating ultimate Pinoy food trip sa Tagaytay sa isang napakalaki na boneless bangus. Grabe. Lumalaki pala ng garne ang bangus. Kita nyo for reference so, yung mukha ko. Tapos yan, yung kamay ko, tingnan nyo for reference. Grabe. At ang bango. Wild. This is gonna be wild. Ara yung hindi nyo po problemahin ng taba. Ay, sa laki ng tabang iyan. Yan. Ang first bite natin, gusto ko yung may laman, may taba, may balat, para lahat. Ay hindi, papakita ko pala muna ang taba. Yan, hihiwain natin ang taba. Para makita ninyo. Yan, ang taba din akala mo isang bangus na, isang normal size na bangus. Grabe, wild. So yan, lahat na yan, may taba, may balat, may laman. Asbok pa First bite. Thank you, Lord. Yung bangus na tamang-tama yung timpla. Noong tinimplahan, konting toyo laang, konting suka, asin, konting paminta, tapos yung freshness ng isda, yung pagka-flaky, pagka-meaty niya, and then crispy skin and that fat na talagang melts in your mouth. Ay, mapapakanin ka talaga. Yan. Ano yung sobrang pagkaka-okay ng timpla niya. Hindi mo alam kung anong gagawin mo sa usawan Kasi pwede na siya nang walang sausawan Ang sausawan mo ba dito? Suka. Kasi pag suka, yung mga maalat na bangus Or toyo, kalamansi, yun yung pag maasim na bangus. Perfect na perfect yung combo ng lasa niya. Tapos ari naman, grabe rin yung yung tortang talong. Yan talaga ang... Tapos yung tortang talong niya, good ratio ng talong saka ng itlog talaga. Yung crispy egg, yung ganda ng pagkakaluto ng talong. A little slimy. Tapos yung talong niya talagang hefty Malalaki yung talong na ginamit Sarap na rin sa ketchup. Kaya ketchup pa na natin na rin. Ketchup. Itong tortang talong, nagkaroon siya ng relevance. Nagkaroon siya ng spotlight sa kanya. Kasi isang online website nagpangalan sa kanya as the best egg dish in the world. Parang last year or 2 years ago. Tapos syempre ang daming mga content creators tulad ng mga Filipino content creators syempre content creators in the world na gumawa ng kanilang version ng tortang talong. Kaya sobrang na-hype to. At kung gusto nyo matimusan kung anong lasa ng masarap na tortang talong, subukan nyo to. Masarap din ako bulalo din Pero may kakain na kami na bulalo mamaya Kaya yung free soup na lang nila. Nagdadalawang isip ako kung lilipat pa ako ng bulaluhan ako dito na magbubulalo. Ang sarap ng bulalo soup nila. Pero konting taste tayo mamaya. May pupuntahan tayo na isang bulaluhan. One of the, if not the most rated, highly rated na bulaluhan din sa Tagaytay. Yan, syempre pag Pinoy food trip, kasama na dyan ang sausawan. Naka-decide na ako. Ang gagawin kong sausawan din ay toyo mansi. Kasi kung papipiliin ako ng angat the flavor ay yun yung asim ng bangus. Ganun ulit, sama-sama, sausawe. Tapos sasabawan natin ng bulalo.
Ang solid ng simula natin sa ating ultimate Pinoy food trip sa Tagaytay. See you sa next one. Ayan, may mga kabataan din. Sa akin daw nila nakita yung Lawa Cafe. Kumusta kayo? Nag-enjoy naman kayo? Ayan, first bite. Thank you, Lord! Narito na kami sa aming paboritong coffee shop din sa Tagaytay, ang Lawa Cafe. Basta kami nagtagaytay, asahan nyo na dadaan kami din eh. Ilang beses ko na rin na-vlog to. Siyempre, isasama natin sa vlog to dahil ari ay ultimate Pinoy food trip. Siyempre, sasamahan natin ng isa sa paboritong panghimagas, merienda ng Pinoy, ang turon. Yan. Ang turonare, medyo controversial kasi 220 pesos. Pero, i-consider mo tatlong garning kalalaki. So, bali parang pumapatak, parang tigsi 73 pesos ang isang piraso. Tapos, aray, meron pang surprise sa loob. Papakita ko sa inyo. First bite. Thank you, Lord. Yan ang surprise. Bukod sa saging, meron niyang mangga. Actually, pwede kang pumili. Pwedeng mangga. Ang dating binili namin din yung ube. Meron din silang chok na turon. Ang tamis ng mangga. Tapos lagi siyang bagong luto. Actually, may dipping sauce din siya na, na mango jam. Pero para sa akin kasi medyo matamis na yung kahit walang sausaw. Kaya kahit wag mo lang. Pero kung mahilig ka sa matamis, pwede. Pero ang rason talaga kung bakit ari ang paborito namin na coffee shop din sa Tagaytay, samahan niyo ako. Papakita ko sa inyo. Ari sadya ang dahilan kung bakit paborito namin dini sa Lawa Cafe ay dahil ng view are, in our opinion, the best vantage point kung gusto makita ang Taal Lake at Taal Volcano. Very relaxing. Tapos yan, tatambay muna kami din tapos sakto na kaulan. Tapos kanina yung promise nyo na magbubulalo tayo, yun naman ang isusunod natin. Tapos syempre papartneran natin yan, ang tingin ko perfect partner talaga sa bulalo. Kaya kita-kita tayo doon. So bukod sa masarap na turon, na sulit sa laki, siksik sa laman, ay yung view talaga kasama sa babayaran mo dito. Kasi syempre kaya ka nga nagtagaytay. Kasi ito, pwede mo naman bilhin yun sa mga kanto-kanto, sa mga mall, mabibili mo yan 20, 50, pero ito, kasama yung babayaran mo yung view. Syempre, bumabahid sila ng pwesto para makapag-offer ng ganda rin view. Tapos napakaganda rin ng serbisyo. At meron din na masarap na kape, tama-tama, sarap tumambay. Must try din sa Tagaytay. Ayan, may bago daw sila, cheesy bibingka. Naku. Yun, okay. Wow. May cheese nga, oh. Cheesy nga, oh. Grabe, sarap. Gusto ko pa rin yung turon, pero parang ito na yung paborito ko dito sa Lawa Cafe. Ang sarap. Crispy yung labas, tapos yung loob, napaka-moist, saka napaka-fluffy. Tapos, pagkakainin mo ng ganyan, salty siya dahil ng cheese. Kaya, yan naman, merong asukal. Lagyan natin ng konti. Tapos, niyog. Yan. Ngayon, dalawa na ang susubukan nyo din sa Lawa Cafe. Habang nag-enjoy kayo ng view ng Taal Lake sa Taal Volcano, kayo ay magturon, saka mag-cheesy bibingka.
Siyempre, makukumpleto ka naman ng iyong Pinoy food trip sa Tagaytay kung ikay hindi magbubulalo at di tayo magbubulalo sa Bulalo Point. Kaya ako hindi nakakain kasi nakita ko sa reviews, ito yung most rated, highly reviewed na bulaluhan din sa Tagaytay. Titingnan natin what the fuss is all about. Bukod dyan, sabi ko nga kanina, as promised, papartneran natin yan ng Crispy Tawilis. Hindi sadya pinaghihiwalay iyan. Yan ko. That's a big chunk right there. Tapos meron pa isang malaki din yung hindi. Yan. Wow. At mukhang, at tingnan kung gaano kalambot. Yan. Look at that. Yun. Grabe. Almost like corned beef. Grabe sa lambot naman yun. At yan, humiwalay na yung bone marrow, yung utak ng bulalo. Tapos yung sabaw, looks and smells good. At kakatuwa, nasa palayok. Kalimitan din sa Tagaytay, nasa stainless na shipping dish aridini, nasa palayok yan ako. Look at that. Monster bulalo. Yan na. Bulalo na tayo. Ganda nung bulalo. Lipat natin sa malokong. Kuha tayo ng laman, taba, gulay, sama-sama na. Hanapin natin yung marrow kanina. Tapos, kita nyo naman kanina kung gaano kalambot, di ba? Tingnan nyo uli. Ay, grabe oh. Parang corned beef na, no? Yung corned beef na hindi yung nasa dilata. Try muna natin. Kanin, wala munang sausawan. Yan. This is Tagaytay right here. First bite. Thank you, Lord. Lambot. Yung lasa. Grabe, one of the more flavorful na bulalo din sa Tagaytay. Kuha tayo ng sausawan. Yung sausawan, dahil for me, sobrang lasa na niya na. Ano na lang, konting-konti na lang na patis. Para lang to elevate that flavor. Tapos, syempre may sili, saka kalamansi. Tapos, yan, sasamahan natin ng sama-sama taba laman. Yan, may sausawan na yan. Sa dami yung nasubukan kong bulaluhan din sa Tagaytay, bakit nga ngayon ko rin nasubukan? Grabe to. If not the best bulalo I've tried, value for money wise nasa top 2 siya. Solid nito. Yan, samahan natin ng gulay. Gulay naman tayo. Sobrang lambot yata yung bone marrow ay nadurog na. Papartneran mo ngayon yan. Crispy Tawilis. Saw-saw mo sa suka. Ay kain pati ulo. Yung Tawilis, not as crispy as I would have liked, pero crispy man. Pero hindi kasing crispy ng iba. Pero flavor-wise, ang ganda ng pagkakaalat. Bagay na bagay dun sa suka. At sulit sa presyo to Ayan dahil pang big chunks dito Dami rin gulay. Kung hindi ka maingat sa paghahalo, ay durog yung bulalo mo. Magiging corned beef. Tapos yung sabaw niya, yung pagka-beefy niya, alam mong galing doon sa bulalo Hindi yung galing sa sa beef cubes. Kailangan lang talaga bilisan mo yung kain kasi syempre maginaw din sa Tagaytay tapos hindi siya wino-warm yung tulad ng shipping dish ito. Medyo mabilis lang lumamig. Pero again, napakasarap sulit. Ngayon, alam ko na kung bakit rin top rated na bulaluhan din sa Tagaytay. Pero may alam ba kayo na mas masarap din May paborito ba kayong bulaluhan dito? Let me know in the comments. Puntahan natin yan pero kumpara natin din Pero for now, highly recommend ito. Pasok na pasok sa panlasa ko. Timusan nyo rin. See you sa next one. Hindi na natin tatapusin ang ating ultimate Pinoy food trip sa Tagaytay sa RSM Lutong Bahay. Bakit din natin tatapusin? Siyempre, ultimate Pinoy food trip to. Tayo ay magbubuffet din Grabe, considering na it's a Tuesday ang daming tao, puno. Grabe. Yung ibang buffet, weekend lang kasi doon lang marami talagang tao. Pero dito sa RSM, kahit patay na oras, patay na araw, ang daming tao at yan, may mga nakapila na sa buffet.
Nakaka-excite tuloy. Nakakarinig ako ng tinatagtag na lechon. Yes, may lechon po sa buffet na yon. The lechon puts the ultimate in the ultimate Pinoy food trip. Thank you, brother. Pinakain niyo ba ng tito ko? Bago tayo mag-lechon, ay dinin muna tayo sa main buffet area. Papakita ko muna sa inyo kung anong meron din. Merong seafood chowder. Siyempre, nasa Tagaytay tayo. Merong bulalo soup ba? May nakakagip ako. Yun oh, may bulalo chunks din oh. Hindi lang talaga siya soup oh. Siyempre, hindi magiging Pinoy buffet pag walang plain rice. Pero meron din tayong yang chow fried rice. Meron tayong salpikaw pasta. Meron din tayong kare-kare. Yung kare-kare nila, kita mo yung mga taba, balat, buntot. Meron ding beef mokon. Tinuguan is looking good. Pork belly hamonado is looking deadly. Meron din tayong roast chicken with lemon garlic. Glazed barbecue chicken wings. At akalain mong meron ding seafood boil yung buffet nila. Oy, kukuha ko ng rate. Bangus belly pinangat. Meron ding swahe, butter garlic. Shrimp with asparagus. Lumpiang gulay na hubad. Meron din tayong siomay at iba't ibang dim sum. And then onion rings, crispy kangkong, crispy tawilis, saka parang kinilaw na lamang loob. At narin na yung ating mga Pinoy desserts. May mga salad, may mga kakanin. Yan, yung mga salad, pinatamis na saging, at syempre halo-halo and fresh fruits. Yan, may pizza rin pala sa Ladine. Saka yan, pasta. So, hindi naman sila talaga purely Pinoy dishes. Pero ang highlight talaga din yung mga Pinoy dishes. Tulad na rin lechon, nakapila na tayo. Kitang-kita ko gaano kalambot yung lechon, no? Wow. Meron pa pala ibang panghimagas din, saka meron ding ice cream. Okay na yan sir, tapos balat na lang. Yan. Okay na yan, tapos sarsa. Hop. Thank you. Ayan, first round pa lang, putok-batok na agad. Kumuha tayo ng bulalo soup, ng dinuguan, ng kare-kare, ng murkon, ng pork belly hamonado, saka syempre, yung lechon. Tapos syempre, hindi mawawala yung kanin. Excited to try. Dini muna tayo sa bulalo soup. Kita nyo, yung sasabi ko kanina, may mga chunks talaga siya. Oh. So, dini pa lang, pwede mo na sulitin. Oh. Yan. First bite. Thank you, Lord. Ang lambot saka ang lasa. Kasi yung RSM talaga, legendary na yan sa mga kainan din sa Tagaytay eh. May mga a la carte menu sila. Ito lang talagang buffet yung binabalik-balikan talaga dito sa nag-trending. Pero itong bulalo nila as part of their a la carte menu, pwede mo nang orderin. And kung titingnan mo, 998 per person, sasabihin mo, parang ang mahal. Pero isipin mo itong bulalo, makarami ka dito. Magkano yung bulalo na binili ko kahapon? Parang nasa around 600. Eh di ka din makarami ka laang. Eh sulit na. Hindi na ako makahintay din sa lechon. Yan. Samahin natin. Yan na tayo magkakanin. Kitang-kita ko naman kanina nang sinachop yung lechon na malambot yung laman. Tapos yung balat yung napunta sa akin. Ito, crispy pa oh. Biruin mo buffet, 998 pesos, may kasamang lechon. At tinanong ko yung manager nila, di ba open sila from Tuesday to Sunday? Pare-pareho ng menu yun. Kasi ibang buffet pag Saturday or pag dinner, mas maraming dishes. Ito, kung ano nakikita nyo sa harapan ko, from Tuesday to Sunday available to, including yung lechon. Ang kasunod ng lechon, dinuguan agad. Yung dinuguan na na highlight yung asin.
Kung mga taga Batangas, ito yung luto sa atin, garning-garni. Morcon, yung morcon parang ano na, kumbaga parang durog-durog na, hindi nakabalot. Lambot ng morcon. Kita niyo kaya ang taba na yan. Melts in your mouth na taba. Tapos yung hamonado sauce, obviously manamis-namis. Are naman, kare-kare. Yan, may ano to, may alamang na. Ito yung kare-kare na heavy on the peanut flavor. Just like the bulalo, yung mga dishes nila dito tulad itong kare-kare, na I'm assuming part ng kanilang a la carte menu, masarap. Kumbaga parang yung mga best seller nila sa a la carte menu nila, pinagsama-sama nila sa isang sulit na buffet package na 998 pesos. Excited na ako. So, ubusin ko muna itong first plate na to. Pero bago ako kumuha ng round 2, ay sisilip tayo sa bandang harap kasi maganda raw yung view dito ng Taal Volcano. Kita-kits doon, saka syempre sa round 2. Yan, first plate ni Mrs. Habang kumakain siya, tutur ko muna kayo sa loob at labas ng RSM. One thing you have to know sa RSM ay ano siya, al fresco dining. Wala siyang aircon, so open space lahat. Kahit yung mga covered, yan, open siya. Pero, ano naman, syempre Tagaytay naman, presko naman dito. Ang hangin naman na galing din ay tagusan naman yan hanggang doon. At pwede kayong pumesto dito kung gugustuhin nyo. At syempre, kung importante sa inyong kumakain na may magandang view, ay diare. So, bukod dun sa Taal Volcano, Taal Lake, may view pa kayo din ng mga puno-puno. Diyan may mga naglili parang ibon, blue skies. Tapos nakikita nyo yung mga pamilya na kumakain, masayang kumakain, satisfied na kumakain. Ay kaya naman pala talagang trending at araw-araw na napupuno ang RSM. Ganda rin magpa-picture dyan. Yan, mag-alas 12 na, nagdadating na mga mangangain. May mga drinks din sila dito and yes, kasama po sa bayad yan. Round 2. Fight! Try natin na rin yung chow. Hindi pala rin naisama sa putok-batok plate. Well, better late than never. Crispy kangkong, onion rings, pwede tayo tawilis, tartar sauce, pwede tayo ng seafood boil. Oo, natatanaw kayang belly na iyan. Yan, yung namang loob with a yang chow. Kinilaw nga. Sarap ng asin. Tapos yung bangus. Uy, lambot ah. Sarap ng alat. Tapos ito, mga crispy pa talaga oh. Napaka-crispy. Tapos hindi siya yung ano, not too oily. Sarap din ng dipping sauce. Onion rings. Sana pa yung tawilis. Sinabay ko sa bulalo kanina. Yung tawilis hindi na crispy, pero sarap din ng pagkakaalat. Itong ano, lechon, yung laman niya, doon siya kukuha ng lasa sa ano, sa sarsa, which is okay, kasarap yung ano, yung sarsa. Pero yung balat flavorful. Doon sa first plate, ang paborito ko doon, yung dinuguan. Sarap ng dinuguan. Yun sa second plate, yung kinilaw. Bagka puro mga ano, mga pampulutan. Sa third plate kaya, ano magiging paborito ko? Yun kung kaya pa mag third plate, baka magpanghimagas na. Tingnan natin. Pero kasi, 998, itong dalawang plato na kinain ko feeling ko sulit na yung binayad ko sa 998 nyo. Kita nyo naman yung mga kinain ko, yung mga talagang pang malakasan na Pinoy food. Kaya kumbaga, kung kukuha na lang ako ng isa pang plato, yun ano na lang. Kumbaga, tubo na. Tubong nilugaw na sa investment ko na 998 pesos din sa RSM. Pero kung ano man, for sure, magpapanghimagas tayo.
naglakad-lakad na din nagpa-araw na para mag-drone, para mahughog ng kaunti, para ma-burn ng kaunti, ay talagang hindi na kaya mag-third plate. Feeling ko talaga napakasulit na noon, kaya ngayon magpapanghimagas na tayo. Yan, marami silang mga choices ng mga Pinoy panghimagas. Parang Pinoy mochi. Ano pa? Para kanina ba tong RSM, yung buffet nila ha? Kung naghahanap ka ng yung gusto mong makatikim ng maraming ulam, tapos malakas kang kumain, para sa'yo talaga to. Pero kung gusto mo lang naman tumikim ng 2 ulam, pwede kang mag-a la carte din sa RSM. Pero again, kita nyo naman, ang dami kong nakain. 2 plates pa lang yun, ang dami kong nakain na dishes. Imagine, kung kailangan kong orderin yung hiwa-hiwala, mapapamahal ako. Pero dahil sa buffet ng RSM, 998 pesos lang. Solve na, ang dami pang natimusan. Sarap ng kakanin nila. Tapos yan, dahil tayo binanas, halo-halo. At dahil kanya-kanyang lagay, dinamihan ko nata. Paborito ko yun. Dahil nag-Pinoy food trip tayo din sa Tagaytay, gusto nyo ba nasubukan naman natin around the world food trip naman din sa Tagaytay? Kakain tayo ng iba't ibang cuisine. Let me know in the comment section. Subukan natin yan. Pero hindi pa dito natatapos ang food trip natin. Kung nabitin kayo, click nyo dito. Around the world in Lipa City naman tayo. Siyempre, huwag kakalimutan mag-click na subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa mga future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.